Alam mo bang bawal ang areglo sa loob ng presinto? Maraming tao ang hindi nakakaalam sa tunay na tungkulin ng isang pulis. Alamin kung bakit pwedeng makulong ang pulis na nakikipagnegosasyon sa kaso. Sa Pilipinas, hindi pwedeng mag-areglo ang mga pulis ng mga kasong kriminal sa loob ng istasyon. Ang trabaho nila ay magpatupad ng batas, hindi ang maging tagapamagitan o mediator. Ganito ang nangyari sa isang pulis na pinusasan ng Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG sa loob mismo ng opisina dahil tinulungan daw yung mga partido na mag-settle sa presinto. Ang PNP ay nagpapatupad ng batas, nag-iimbestiga ng krimen at nagdadala ng kaso sa korte o prosecutor. Hindi sila pwedeng maging tagapamagitan para sa krimen. Saan dapat dalhin ang mga partidong gusto ng settlement? 1. Para sa mga simpleng krimen, dinadala ito sa barangay. 2. Para sa malalang krimen, sa National Prosecution Service o prosecutor. Bawal sa pulis humingi ng pera para sa settlement. Ito ay malaking pagkakamali at pwede siyang ma-dismiss. Pwede ring madamay ang kanyang team leader, immediate supervisor o hepe at makasuhan ng administrative case. Pwede ring makasuhan sa ilalim ng Revised Penal Code Article 208. Mga dapat tandaan. 1. Sa mga kasong kriminal, ang estado ang offended party. 2. Tagapagpatupad ng batas, hindi hukom. Ang pulis ay dapat mag-imbestiga at magsampa ng kaso sa piskal o korte. Wala silang kapangyarihan na magpasya na tapusin ng isang kaso sa aregluhan. 3. Kung ang away ay maliit lamang o civil case, dapat itong dumaan sa barangay. 4. Bawal humingi ng pera. Mahigpit na ipinagbabawal sa mga pulis ang humingi ng pera kapalit ng pag-areglo ng kaso. Ito ay malaking kasalanan na maaaring magresulta sa pagkatanggal nila sa trabaho. Ano ang mangyayari sa pulis na nag-aareglo? Kung ang isang pulis ay hindi nagsampa ng kaso o binabayaan ng isang krimen kapalit ng areglo, maaari siyang managot sa ilalim ng Article 208 ng Revised Penal Code. 1. Dereliction of duty. Ito ang tawag kapag ang pulis ay sadyang hindi ginawa ang kanyang tungkulin bilang tagapagpatupad ng batas. Maaari siyang makulong o masuspende. Pwede rin siyang makasuhan ng administrative case at matanggal sa serbisyo. Ang tamang proseso. Sa halip na areglo, ito ang dapat gawin ng pulis para makaiwas sa kasalanan. 1. Ilista ang krimen sa police blotter. 2. Ipunin ng ebidensya at magsampa ng reklamo sa piskal o korte. 3. Iharap ang nahuling tao sa korte sa tamang oras. Sa madaling salita, ang pag-aareglo ng kaso sa loob ng istasyon ng pulis ay labag sa batas. Ang mga pulis na gumagawa nito ay maaaring mawalan ng trabaho o makulong dahil hindi nila ginagawa ang kanilang tunay na tungkulin na protektahan ang hustisya. Gusto mo ba ng mas marami pang tips tungkol sa iyong mga karapatan at proseso sa pag-iimbestiga? I-follow ang aming channel para lagi kang informed sa mga susunod pang mga videos.